Hello, good afternoon, good evening, good morning to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. So, on diary entry number 1063, Saint Faustina said, "Today, Jesus is bidding me to comfort and reassure a certain soul who has opened herself to me and told me about her difficulties. This soul is pleasing to the Lord, but she is not aware of it. God is keeping her in deep humility. I have carried out the Lord's directives." Ngayon, inaanyayahan ako ni Jesus na aliwin at bigyan ng katiyakan ang isang kaluluwa na nagbukas ng sarili sa akin at sinabi ang tungkol sa kanyang mga paghihirap. Ang kaluluwang ito ay nakalulugod sa Panginoon, ngunit hindi niya ito nalalaman. Iniingatan siya ng Diyos sa malalim na pagpapakumbaba. Natupad ko ang mga utos ng Panginoon. Ano ang utos ng Panginoon? Ang utos ng Panginoon sa kanya ay aliwin, palubagin ang kalooban ng isang taong ito. Hindi niya sinabi kung sino yung taong ito, pero ito ay malamang ay nasa ospital kasi naka-confine pa rin siya sa ospital, no? And alam niyo si Faustina, kilala siya ng mga pasyente doon sa sanatorium na yon kasi hindi na naman lingid sa kaalaman ng marami ang tungkol sa kanya, sa kanyang mga mystical experiences, ganun ano. So people or the sick people in the hospital would go to her. Either would ask for her advice or makikipagkwentuhan, gano'n ano, yung para alisin ang mga pasakit sa kalooban. Or si Faustina yung pupunta dalaw sa kanila, pupunta siya sa mga naghihingalo, ipagdarasal upang maayos ang pagtawid sa kabilang buhay. Ganyan si Faustina. And in her 4 months in that hospital, she was able to establish a good relationship with fellow patients. So this time, someone came to her. Maybe this is also a patient in the hospital. Alam nyo, pag tayo may mga sakit, di ba? Naaalala natin yung marami nating mga pagturusa, yung mga problema natin dahil na-aggravate ng ating physical condition, ng ating sakit, yung mga sugat na dati na o mga sugat na dumarating. Halimbawa, if someone is confined, siyempre yung pamilya ay pressured to produce a certain amount of money para pambayad sa ospital. Hindi bale kung talagang mayaman, walang problema sa pera yung tao, no? But hindi naman ganun kadalasan. Even the rich people, kapag dire-diretso yung sakit, may karamdaman at naka-confine sa hospital, kahit sila, kailangan nilang at a certain point, no, mag-produce na ng pera. Even, sa kalagayan natin ngayon, even rich people go to PCSO, no, nagsusulisit talaga ng pera na dati hindi nila gagawin. So these are the things that may be bothering this person, but we do not know what really is the problem with this person. Basta ang sinasabi lang, malungkot ito at kailangan ng kaaliwan. Parang tayo din. That person may be hindi natin alam kung anong pinagdaraanan, but the Lord told Faustina to please that person. Napakaswerte ng mga pasyente doon sa ospital dahil nandun si Faustina to give relief. We can also be Faustina kahit wala tayo sa ospital, kahit nandito lang tayo sa bahay, nasa simbahan, ano. Whenever someone needs someone to talk to, no? Kasi malaking bagay yung nasasabi mo lang kung ano nasa kalooban mo. Because in that way, lumalabas, no? Nailalabas natin yung mga suppressed emotions natin. It is really very important that we seek people na makakaintindi sa atin.
mapaghihingahan natin ng ating kalooban. And whatever it is that a person is going through, huwag nating huhusgahan agad, no? Kung hindi man natin maibigay ang pangangailangan nito, just look for a certain way to help that person. We can always help a person in many ways, no? Hindi lang financial. Yung simpleng tapping the shoulder or rubbing the back of a person na may sama ng loob ka na, no? Yung hihimasin mo lang yung likod, no? Tatap mo lang yung shoulder nila. Malaking bagay na yon. Or you will be giving a hug. When you give a hug, you share whatever love you have in your heart. So, nagkakaroon ng physical transfer of your love to that person. Kaya nakakatulong yun para doon sa kalubagan ng kanyang kalooban. So, pangalawa, hindi lamang ang taong iyon na may suliranin ang napaglulubag natin. Nagiging kalugod-lugod din tayo sa ating Panginoon. Nagagawa din natin ang ating misyon para sa ating kapwa. And kapag yun ay dinagdagan natin ng pananalangin, no? We pray for that person at that very moment or pagkatapos or before or consistently praying for that person hanggang malagpasan niya yung kanyang pinagdaraanan, that would also be good. So, hindi lang parang physical intervention by face-to-face consoling that person, we can always do the act of praying for that person. No? Maraming ganyan sa palibot natin. Be sensitive to these people and do not judge them. Mas maganda na kinakausap natin sila. At kahit papaano, let's invoke for the power of God para maging kung ano man ang lumabas sa ating bibig, lumabas sa ating pag-iisip ay inspired ng ating Panginoon.